basta may trabaho ka, okay ka na sa buhay. Pero bakit ganun? Kahit may income ka, parang kulang pa rin. Hi guys, this is Ayer Millennial Negosyante, and our topic for today are 7 types of income. Noon, hindi kasi tinuturo talaga sa atin kung ano-ano yung mga klase ng incomes. At paano nito naaapektuhan ang lifestyle, ang stress level, at future mo. Number 1, active income. Ito yung pinagpapalit mo ang oras mo kapalit ng pera. Sweldo, sideline, freelance work, daily hustle. Kapag nagtrabaho ka, may kita ka. Pag napagod ka at tumigil ka, wala rin papasok. Real talk, walang masama dito. Lahat tayo nagsisimula dito. Pero dito din nanggagaling ang burnout. Kasi habang tumatagal, mararamdaman mo na limitado ka sa 24 oras. Kahit gaano ka kasipag, may ceiling ka. Number 2, passive income. Ito naman yung kinikita mo kahit lagi kang presence. Ito yung favorite part ko actually, ang income. Ito yung ginugol ko lately na dumami ng dumami na kahit tulog ako may pumapasok na pera. Ganon. Pero linawin natin, hindi ito magic. Hindi ito tulog ka lang, may pera na agad. Ang totoo, may effort to sa simula. May setup, may trial and errors. Pero ang difference, once na gumana siya, hindi mo na kailangan imbenta yung oras mo araw-araw. Sa personal level, ito yung nagbibigay ng peace of mind. Yung pakiramdam na kahit magpahinga ka, may gumagalaw pa rin para sa'yo. Saya, diba? Number 3, leverage income. Ito yung hindi lang ikaw yung gumagawa. Pwedeng system, pwedeng ibang tao, pwedeng platform. Sa buhay, ito yung realization na hindi mo kailangan gawin lahat mag-isa. Na pwede kang humingi ng tulong. Na pwede kang mag-build ng something na hindi lang umiikot sa sarili mong pagod. Ito yung shift from kaya ko mag-isa to mas lalago ako kung hindi ako mag-isa. Number 4, portfolio income. Ito yung income na galing sa pinapalago mong pera. Hindi ka nagbebenta ng oras dito. Hindi ka rin directly nagtatrabaho. Pero pumapasok yung concept na pera mo na lang ang nagtatrabaho para sa'yo. Para sa personal level, ito yung nagbibigay ng long-term security. Hindi siya mabilis ha, hindi siya exciting. Pero ito yung tahimik na nagbibuild ng future mo. Number 5, residual income. Ito yung tuloy-tuloy na kahit na matagal mo nang ginagawa yung effort. Parang may ginawa ka ngayon, pero may benefits ka pa rin kahit ilang months or years na lumipas. Sa buhay, hindi ito yung concept ng paggawa ng tamang desisyon ngayon para mas gumaan ang buhay mo sa future. Ang totoo, hindi lang to tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kung paano mo gustong mabuhay. Gusto mo bang mabuhay na pagod ka araw-araw, pero may kita ka? Or gusto mong mabuhay na may time ka, may freedom ka, at may peace of mind ka? Kasi kung active income lang ang meron ka, laging may kapalit na oras at pagod. Pero kapag natuto kang mag-build ng iba't ibang klase ng income, unti-unti mo mabibili ang oras mo pabalik sa'yo. Kaya tanungin mo sarili mo, income mo ba nagbibigay ng freedom? O kinukuha nito ang buong oras at energy mo? Hindi mo kailangan sabay-sabayin, pero mahalaga, aware ka na may ibang option. Thank you so much for watching guys. I hope nagustuhan niyo to at na-discover niyo anong klaseng income ang gusto mong idagdag. I invite you to save this video para pag meron ka nang nakitang opportunity for incomes, review it. Aralin mo kung anong klaseng income siya. Kung ano ang mas magbe-benefit sa buhay mo ngayon. This has been I, your Millennial Negosyante, and I will see you on the next Fermentor Tip of Millennial Negosyante.